Hello po, kamusta na po kayo? Maraming pong salamat dahil lagi po tayong sinasamahan ng Banal Espiritu upang ihatid sa aking pag-aaral ang mga mensahe na ito na nais kong ibahagi po sa inyo. Sana po wag po kayong magsasawa na panoorin ako. May nagsasawa na po ba? Parang kokonti na lang yata ang nanonood sa akin. Sana po ay huwag kayong magsasawa dahil ginagawa ko po ito habang na tayo ay nasa quarantine period, sapagkat wala naman po ako masyadong ginagawa dito sa loob ng bahay. Kaya ito po ang aking pag-aaral ng devotion na ito ay gusto ko lang naman pong ibahagi sa inyo dahil alam ko naman nagbabasa po kayo ng Bible at meron kayong mga pinag-aaralan din, pero yung mga ibinibigay sa akin na insight ng Panginoon sa aking pag-aaral, sa mga komentary. So kinukuha ko po yun at ito po ibinabahagi ko sa inyo sapagkat nais ko na madagdagan ang inyong kaalaman at sa paglago rin ng inyong pananampalataya. At ang ating pong pinag-aaralan ay sa Aklat ng Lucas, nasa chapter 13 na po tayo. Sa Lucas 13:23 verse 30, ito po yung aking napili na nais na ibahagi sa inyo. Ang sabi po dito, minsan may nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po bang maliligtas? Sinabi niya sa kanila, pagsikapan ninyo makapasok sa makipot na pintuan, sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag tumayo na ang pinuno ng sambahayan at isinara na ang pinto, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin niyo, Panginoon, pagpapasukin po ninyo kami. Ngunit sasabihin niya sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Sasabihin naman ninyo, kumain po kami, uminom po kami kasalo nyo at nagturo pa kayo sa aming lansangan. Sasagot naman siya, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Iiyak kayo at magangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta habang kayo na may pinagtatabuyan. Tunay ngang may nahuling mauna at may naunang nahuli. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Okay. So, kanino po kaya tumutukoy ang mensahe na ito? Alam naman natin na may mga pariseo, mga religious leader ng panahon na iyon na lagi naghahanap ng pagkakataon na masilo ang ating Panginoong Hesus sa kanyang mga salita. Dahil ito po ay lagi may mga puna sa ginagawa ng Panginoong Hesus sa kanyang pagtuturo. Kaya maaaring ang mensahe nito ay naging babala sa kanila upang sila man ay magkaroon ng pagkakataon na magbago. Pero hindi ko po alam kung nagbago nga sila sa mga itinuturo ng ating Panginoong Hesus. Ang tanong ay kung marami ba raw ang maliligtas? Sino po kaya itong nagtanong? Maaring hindi niya kilala ang Panginoon dahil ang tawag niya ay Ginoo o kaya Sir at hindi Panginoon. Kaya sagot ng Panginoon, kakaunti o marami, pagsikapin yung makapasok sa makipot na pintuan. Dahil marami magpupumilit, subalit hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Marami daw magpupumilit o magnanais na pumasok do sa makipot na pintuan, do sa daan ng kaligtasan. Pero bagamat may mga pagsisikap, bagamat mayroong mga pagnanais, hindi nakaabot do sa pamantayan ng Diyos at sila'y hindi nakapasok do sa makipot na pintuan. So, totoo po yun. Bagamat marami ang nagpupumilit, mas marami din namang hindi nagpupumilit. Kaya talagang mas marami ang mapapahamak ang kaluluwa sa kabilang buhay. Totoo naman, di ba? May mga magpupumilit, magsisikap, magtitiyaga, magtitiis. Pero mas marami naman ang
nagbabaliwala, hindi nila pinapansin, hindi nila pinagsisikapan na makapasok dito sa makipot na pintuan dahil para sa kanila ay okay na sila maging masaya sa mundong ito. Okay nang sila'y umiinom, kumakain, nasisiyahan, nagchat-chat or Facebook. So, para sa kanila, okay na yung ganong buhay. Pero yung pagsisikapan mo pang makapasok sa pintuan ng langit o sa makipot na pintuan, kayo na lang. Wala akong panahon dyan. Abala ako sa paglalaro, abala ako sa mga ginagawa ko, sa business ko. So, wala akong panahon dyan sa mga pagsusumikap na yan. Bakit kailangan pang alamin ng mga salita ng Diyos? Hindi ko na kailangan sumimba, hindi ko na kailangan mag-aral niyan. Basta ako, kung ano yung nakagisnan ko, yun na lang gagawin ko. So, wala nagpupumilit. Ang utos ng Panginoon, pagsikapan natin. Maraming mga tao ang umaasa na sa langit sila pupunta, gayong sa loob nga ng simbahan, hindi sila makapunta, sa langit pa. Bagamat alam na may Diyos at meron naman silang mga reliyon na kinaaniban at nagsasabi sila ay Kristiyano, pero wala namang pagsunod sa Diyos, sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Dahil ang tao ay pwedeng reliyoso, pero hindi tunay na Kristiyano. Dahil ang pamumuhay ay malayo sa kalooban ng Diyos. Ang mga gawa ay pawang mga kasalanan, sapagkat nahumaling sila sa takbo ng sanlibutan na ito. Naalipin na ng kasalanan, nadaya na ng dyablo, nalinlang ng kaaway. At para sa kanila, walang problema kung di sila sumimba. Mabait naman ang Diyos. O yun ang pag-aakala nila. Pero sa katotohanan, sasabihin ng Panginoon, pagdating ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Mga gumagawa ng masama. Hindi nyo na ako kinilala. Hindi nyo na ako pinuntahan. Maraming tao ang nare-realize nila yung kanilang kasalanan. Sasabihin nila, tama naman ako makasalanan. O inaamin ko, mali ang aking ginagawa. Pero, wala ang pagsisisi. O baguhin man lamang yung kanilang buhay kasama si Kristo. Halos kaunti na lang talaga ang namumuhay na mayroong tamang relasyon sa Panginoon. Kaya salamat din talaga dahil sa mga nangyayaring trahedya ngayon, krisis sa ating bansa, naging daan ito para mas marami ang lumapit sa Panginoon at lubos na magtiwala at umasa sa habag ng Diyos na tayo palalaya sa gawa ng kasalanan at mananampalataya sa Diyos na buhay. Tingnan natin ang mga magagandang ginagawa ng Panginoon. Kung hindi nangyari ito, makakapag-share ba ako sa pagitan ng video na ito? Marami ang nakakapakinig ng mensahe na ito dahil lamang sa dumating ang krisis na ito. Hindi ko naman ito ginagawa dati, pero bakit ko ginagawa ngayon? Ibig sabihin, mayroong mga pagkakataon na nakikita natin ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Kaya dapat samantalahin natin ang pagkakataon na ito, na habang tayo ay nasa quarantine na ito ay gawin natin ang ipinapagawa ng Panginoon. Dahil ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabing may mga religious leaders, mga respetadong tagapanguna, subalit taliwas sa kanilang mga itinuturo ang kanilang ginagawa. Ang tawag ng Panginoon dito ay mga mapagpaimbabaw at hindi totoong mga lingkod ng Diyos. Dahil may sarili silang mga patakaran sa buhay na hindi ayon sa salita ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon na mayroong mauna na mahuli. Dahil may mga nag-aakalang bagamat sila ang nauna, sila na'y maliligtas. Subalit hindi pinabura ng Panginoon ang kanilang pamamaraan. Ang mga nahuli naman na siyang nauna sa kaharian ng Diyos ay ang kanyang mga tagasunod. Yung kanyang mga alagad na nagpatuloy ng kanyang misyon dito sa lupa. O di ba yung mga Pariseo, sila yung mga nauna pero huli sa lahat.
huli sa pagkaunawa, huli sa pagkilala sa Panginoong Hesus bilang Mesaya. Sa Israel nga, ang mga religious leader hindi kinilala ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, bilang Mesaya. Pero itong mga sina Pedro, mga pangkaraniwang tao lamang ito, mga alagad niya, nung tinanong ng Panginoong, sino ba ako? Kayo ang Mesaya. Kayo ang anak ng Diyos. Kayo ang ipinagkaloob ng Diyos Ama para sa ikatutubos ng sanlibutan. Alam nila. O di sila ang nauna, bagamat sila yung mga huli. Ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao ay ang magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa bawat isa. Huwag nating hayaan na dumating ang sandali na sa araw ng paghuhukom ay hindi tanggapin ang ating mga ginawa dito sa lupa dahil lamang na mali ang pananampalataya na mayroon tayo, sabi ng Panginoon. Nasabi sa Mateo 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang nag-aakala na sila ay maliligtas, subalit taliwas ito sa kaalaman nila na ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat ng tao at ang lahat ay maliligtas, kaya dapat maunawa natin na ang dakilang plano ng Diyos sa buhay natin, na merong patakaran ang Diyos sa mga ganitong bagay, na ang katiyakan ng kaligtasan ay may pagkakaloob sa atin sa pagitan ng ating pananampalataya. Hindi do sa pagbasis, do sa karunungan natin o yung kaalaman natin. Hindi, ililigtas ako ng Panginoon kasi mahal niya ako. Pero ikaw, hindi mo ipinapakita ang pagmamahal sa Kanya, ang pananampalataya sa Kanya. Nakabase ka lang doon sa Kanyang gagawin, pero ang hinahanap sa iyo ng Panginoon ay yung pananampalataya mo sa Kanya. Ito nais ko lamang ipaunawa na sa bawat isa, pakinggan po natin itong mabuti sa mga nanonood. Nais ko pong ipaunawa sa bawat isa na ang langit ay kaloob ng Diyos na walang bayad. At ninais ng Diyos na ang lahat ay maligtas dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. Subalit, ang Diyos natin ay Diyos din ng makatarungan at hindi niya pinalalampas ang kasalanan. Hindi naman kasi pwedeng puro pag-ibig na lang ang Diyos, dahil kung puro pag-ibig ng Diyos, maliligtas nga ang lahat. Dahil pati ang mga makasalanan, pati ang mga mamamatay tao, ang lahat ng sumusuway sa Diyos, maliligtas pag pinairal lamang niya ang kanyang pag-ibig. Kaya sinasabi ko na ang Diyos din ay makatarungan at hindi niya pinalalampas ang kasalanan ng tao. Pero kung siya ay makatarungan lamang, ang lahat naman ay mapaparusahan, walang maliligtas. Kaya dalawa ang kanyang katayuan. Siya ay Diyos ng pag-ibig, siya rin ay Diyos na makatarungan. Ngayon, kung naniniwala tayo na mapaparusahan ng lahat ng makasalanan, ay sino ang maliligtas? Sapagkat sinasabi sa Romans 3:23 na ang lahat ng tao ay nagkasala at walang sino man ang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. So, kung ang lahat ng tao ay makasalanan, sino pa ang maliligtas? Wala, di po ba? Pero dahil ang Diyos ay Diyos na punong-puno ng karunungan at kaalaman, at meron ngang sinasabi nating pag-ibig ang Diyos, ay gumawa siya ng isang solusyon. At ang solusyon na ito ay maipagkaloob ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo, na kasama niya doon sa kaharian ng langit. At sinabi niyang anak, wala ng kalutasan ang problema ng tao. Isang napakalaking problema ang kinakaharap ng tao, sapagkat walang magtatamo ng kaligtasan sa kanila, sapagkat lahat sila'y pawang mga nagkasala at hindi sila nakaabot sa aking kalulatian. Kaya ikaw ay aking ipapadala do sa lupa upang tubusin sila sa kanilang mga kasalanan. At ang Panginoong Hesus ay pinanganak sa isang birhen, at siya ay nililiman ng Banal na Espiritu upang sa kanyang pagsilang siya ay maging ganap na tao, at maging bagamat siya ay isang Diyos o anak ng Diyos. Kaya naman ang ginawa niyang ito ay sinabi ng Panginoong Diyos na sa iyong
pakikisama do sa mga tao, ikaw ay mamumuhay na may kabanalan. Sapagkat ikaw ay itatalaga, ikaw ay ihahandog para sa kanila. At ang pagtubos ng kasalanan ng mga tao ay kailangan mayroong ihandog na kordero upang yung dugo ang siya maging kabayaran ng lahat ng kanilang mga nagawang kasalanan. Kaya naman, niloob ng Panginoong Hesus na siya ay hindi magkasala ni sa salita man, ni sa gawa man, ni sa isip man, sapagkat ninanais niya na ang lahat ng tao ay magkaroon ng pagkakataon na manampalataya sa kanyang ginawa. Sapagkat naniniwala tayo na ang ginawa ng Panginoong Hesus ay isang pinakamahalagang ginawa ng Panginoon para sa atin na hindi dapat natin palampasin o baliwalain, sapagkat ginawa niya ito para sa atin. Sino ngayon ang maliligtas? Bagamat narito ang Panginoong Hesus. Kaya nga sabi sa banal na kasulatan na ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pananampalataya sa Panginoong Hesus ay madaling sabihin. Pwede mong sabihin, ako'y nananampalataya sa Panginoong Hesus. Pero sinasabi ko na ang pananampalataya na makapagliligtas ay yung totoong pananampalataya na ikaw ay nananalig do sa ginawa ng Panginoon Kristo. Hindi pananampalataya na pansamantala lamang. Hindi pananampalataya na hanggang isip lamang. Kundi pananampalataya nagmumula sa puso natin na mayroong kalakip na gawa, sapagkat ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. Hindi ito nagbibigay kaluguran sa Diyos. Sapagkat ang taong nananampalataya ay yung totoong nagmamahal sa Diyos. Ang nananampalataya ay yung tinatanggap mo ang Panginoong Hesus sa puso mo bilang Panginoon tagapagligtas. Yung nananampalatayang ang Diyos ay namatay at muling nabuhay para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pananampalataya na handa kang sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat ang nais ng Panginoon ay magamit ka niya upang maging daloy ng pagpapala na kaligtasan sa iba. Ganong uri ng pananampalataya. Mga kapatid, hindi mo pwedeng sabihin na naniniwala ka lamang na mayroong Diyos, naniniwala ka na Panginoong Jesucristo ay nananampalataya ka na. Hindi po ganong kadali yon. Ang pananampalatayang sinasabi ko dito ay pagpapakita mo ng pagmamahal at pagsunod sa Diyos. Ganoong uri ng pananampalataya. Pananampalataya na kung saan yung ginawa ng Panginoong Jesucristo ay ilalagay mo sa puso mo at siya ang gagawin mong Panginoon sa buhay mo. Kapag ito'y ginawa mo, ang pagtanggap at ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesus ay bibigyan kanya ng karapatan ng pagiging anak ng Diyos. Sapagkat ganito ang sinasabi sa John 1 verse 12 na sino mang tumanggap sa akin at manampalataya ay bibigyan ko ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kapatid, ang anak lamang ng Diyos ang pinahihintulutan sa pintuan ng langit sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang hindi natin pwedeng sabihin ng lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hindi po. Ang binibigyan lamang ng karapatan ng pagiging anak ng Diyos ay yung mga taong nagbigay ng buhay sa ating Panginoong Hesus. Isinuko ang kanyang buhay, tumalikod, nagsisi sa kanyang mga kasalanan, sapagkat naniniwala siya na isang maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos, na hindi siya karapat-dapat tumanggap ng kaligtasan nito, subalit nagpapasalamat dahil inialok ito ng Diyos sa kanya at siya naman ay tumanggap sa Panginoon. Kaya ang pagtanggap na ito ay dapat maging totoo sa buhay natin upang ipagkaloob din sa atin ang totoong pagiging anak ng Diyos. At kapag tayo anak ng Diyos, ay yun po ang ating pinakatiket pase sa kaharian ng langit. Na kapag tayo binawian ng buhay, ay meron tayong katiyakan na sa langit ang ating tungo. Ganon po yun, kapatid. Kaya itong mensahe nito, huwag po nating baliwalain, sapagkat si Kristo ay nabuhay para sa atin at mabubuhay siya magpakailanman, at ninanais niya rin sa bawat isa sa atin na mabuhay tayo kay Kristo, nakasama si Kristo, sapagkat si Kristo ay mabubuhay
sa puso natin, sa ating pagkatao. Sapagkat ang sino mang nakipagkaisa kay Kristo ay siya ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang sabi sa 2 Korinto 5:17. So, iniaalok ng Diyos ang buhay na walang hanggan sa inyo, kapatid, kung wala pa kayong katiyakan ng buhay na walang hanggan. At kung kayo natatakot na kung sakaling bawian kayo ng buhay, ay hindi nyo alam ang inyong patutunguhan, na hindi sa langit ang inyong tungo, hindi nyo po alam, wala po kayong katiyakan. Ito po isang nakakatakot na sitwasyon sa buhay natin. Marami na po ang namamatay ngayon na walang katiyakan ng kanilang buhay na walang hanggan. Hindi po nila alam kung saan patutungo ang kanilang buhay. So, kung sa iyong kaisipan at sa iyong kalooban ay may pagkatakot na nararamdaman, pwede mong idulog sa ating Panginoon Diyos sa magitan ng panalangin ang naisin mo na tanggapin ang iniaalok sa iyo ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, nais mo bang tanggapin ang buhay na walang hanggan? Na kung sakaling bawian ka ng buhay, wala kang pagkatakot, meron kang katiyakan na ikaw ay karapat-dapat sa kaharian ng langit, sapagkat pinagkalooban ka ng karapatan ng pag-anak ng Diyos sa magitan ng iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Kung ito talaga ang nais mo, kapatid, na tanggapin ang kaligtasan, ay mangyari na sumunod ka sa aking panalangin. Okay po ba yon? Yung panalangin ng pagtanggap mo sa Panginoon. Ariin mo itong iyong panalangin, sapagkat nais ng Panginoon na maging kabahagi ka, isama ka sa kanyang kaharian pagdating ng panahon. Huwag kang mahiya, kapatid, sapagkat kung ikaw ay nasa kwarto lamang o nasa isang lugar na nag-iisa ka, huwag kang mahiya na sumunod sa aking panalangin, sapagkat ang panalangin na ito ang magbibigay sa iyo ng katiyakan ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Sumunod ka sa aking panalangin. Sabihin mo, kapatid, Diyos Ama, patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Linisin mo po ako sa lahat ng aking karamihan. Ako po'y nagkasala sa iyo. Ako po'y nagkulang sa iyo. Ako po'y nakalimot sa iyo. Kaya sa mga oras na ito, pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo. Panginoong Jesus, naniniwala po ako na ikaw ang naglinis ng aking mga kasalanan sa magitan ng kamatayan at muling pagkabuhay mo. Panginoong Jesus, nananampalataya ako na ikaw ay nabuhay at namatay para sa akin. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Panginoong Hesus, marami pong salamat sapagkat sa mga oras na ito, ipinaunawa mo sa akin ang iyong ginawa para sa akin. Salamat, Panginoong Hesus, dahil binigyan mo ako ng karapatan ng pagiging anak ng Diyos, na sa aking pananampalataya at pagtanggap sa iyo, naging bahagi na ako ng iyong pamilya. Salamat po, Panginoon. Inililipat ko na ang aking pagtitiwala sa iyo. Manahan ka sa puso ko simula ngayon at kailanman. Ikaw na ang Panginoon ko, ang Diyos ko, ang Hari ko na mangunguna sa aking buhay. Samahan mo ako sa buhay kong ito. Salamat sa kapatawaran, sa kaligtasan, at sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo sa akin ngayon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Amen, kapatid. Maraming salamat sa iyong pagsunod sa panalangin na ito.
At naniniwala ako na ang Panginoon, ang pagkilos ng banal na Espiritu ay isa sa iyo simula ngayon at kailanman, sapagkat ang katiyakan ng kaligtasan ay pinagkaloob sa iyo ng Panginoon ngayon. Huwag mo itong babaliwalain at sana ay pahalagahan mo, sapagkat ang iyong pangalan ay inilagay na sa aklat ng buhay. Kapatid, na kung sakaling bawian ka ng buhay, ay meron ka ng katiyakan ng kaligtasan. Dalahin ko na patuloy kang samahan ng Panginoon, magpalago sa pananampalataya. Patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos, sapagkat unti-unti magkakaroon ng pagbabago ang buhay mo, sapagkat ang Panginoong Hesus na ang magpapatakbo sa buhay. Alalahanin mo sinasabi sa banal na kasulatan, sino mang nakipagkaisa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Babaguhin ka ng ating Panginoon Kristo at bibigyan kanya ng pagkakataon na magamit sa ministeryong nais niyang ipagkatiwala sa iyo. Pagpalain ka ng Panginoon. God bless you more. To God be the glory. Bye-bye.